find the number of integers n such that n cubed plus 2n squared minus 5n minus 6 is equal to 0. So we are given this cubic equation, and of course we are going to look for rational roots. So gagamit tayo ng rational root theorem. So na merong formula na P over Q. So yung letter P dito, it is the divisor of the constant term, and ang Q is the divisor of the leading coefficient. So yung constant term natin dito ay ang negative 6. Paano siya naging constant? So naging constant siya kasi wala siyang kasamang variable or letters. And yung leading coefficient naman natin, so ito yung leading coefficient kasi nasa kanya yung highest degree na cube. So ang kukunin lang natin dito ay 1. So automatic yan, meron yung 1 dito, no? So may 1, 1 and cube. So ayan, so kukunin natin yung factors nito ng negative 6. So ang factors ng negative 6 ay pwede siyang i-divide sa 3 o positive 3 or negative 3. Pwede rin sa positive 2 or negative 2. Ayan. And of course, pwede rin sa positive or negative 1. So yung factor naman ng 2 ay ng 1. So 1 lang naman. So wala na iba. So over 1, over 1, over 1. So yan. So i-divide natin. Negative 6 divided by 1 is pwede tayong negative 6. Dito, i-divide natin. So ganoon pa rin ang sagot kasi 1 lang naman. And okay, so ito na yung mga rational roots na gagamitin natin sa pag-test kung ano yung tama or yung n na hinahanap natin. So ito, copy lang natin yan. N cubed plus 2n squared minus 5n minus 6 equals to 0. So ito yung n. So subukan muna natin yung di ba, ang positive 1 muna. N equals positive 1. So ito ang n ay magiging 1 cube plus 2 times 1 squared minus 5. So lahat ng n ay magiging 1. So kung isolve natin to lahat, so ano na tayo, shortcut. Ang magiging sagot ay negative. So ito, magiging sagot nito ay negative 8 equals 0. So true ba? So negative 8 is equal to 0. So not equal. So therefore yung negative 1 natin ay hindi siya ang sagot. So try natin yung negative 1. So n equals negative 1. So substitute lang natin. So lahat ng n ay maging negative 1. Ito negative 1 cube plus 2 times negative 1 squared minus 5 times negative 1 minus 6 equals 0. So shortcut na natin. Ang magiging sagot nito, pag isolve natin ito lahat, ay meron. So ang magiging sagot ay so kung isolve natin to, ang sagot ay 0. So yun, equal siya. 0 equals 0. So ibig sabihin yung n equals negative 1. So isa siya sa n. So check yan. So ang isang sagot natin ay negative 1. So next, i-try naman natin yung
negative 2. N equals positive 2 muna. Try natin yung positive 2. So, substitute natin yung n cube. Ito yung magiging 2 cube plus 2 times 2 squared minus 5 times 2 minus 6. So, ang magiging sagot natin dito ay 0 din. 0. So, 0 equals 0. Check. So, yung n equals 2 ay solution din. So, dalawa na. Next, try natin yung n equals negative 2. Substitute natin. Ito ay magiging negative 2 cube plus 2 times negative 2 squared minus 5 negative 2 minus 6 equals 0. So, kung isolve natin to, ang negative 2, so, magiging sagot dyan ay 4 equals 0. So, not equal. So, ibig sabihin yung negative 2 ay hindi siya solusyon. And next, try natin yung n equals negative 3. So, isolve natin. So, negative 3 cube plus 2 times negative 3 squared minus 5 times negative 3 minus 6 equals 0. So, wag natin itong i-shortcut. So, 3 cube is equal to negative 27 plus 2 times negative 3 squared is 9. So, negative 5 times negative 3 equals positive 15 minus 6. Yan. 2 times 9 equals 18 plus, so 15 minus 6 equals 9. So, yan. Pag i-solve natin to, yung negative 3, solve natin to lahat. So, 18 plus 9 equals, meron tayong 27. So, pag i-add ito, negative 27 plus 27 is 0. So, ibig sabihin, check yung 3. Ibig sabihin, may tatlo tayong solusyon. So, ang value ng n natin ay 3. So, n equals, pwedeng negative 1, yun 2 and negative 3. 2 and negative 3. So, yung iba na hindi nabanggit, so hindi na natin i-solve. So, hindi sila yung value ng n kasi pag sinolve natin ay hindi mag-equal sa 0. So, not equal. So, parang ganito lang din yung mangyayari.